Sanctification, ito yung will ng Lord para sa atin, ng mga anak niya. Ang will niya para sa church. Yung sanctification and word na saint, both of these have something to do with holiness. Lahat tayo na anak ng Diyos, lahat tayo na elect, ay tinawag ng Diyos para i-pursue ang holiness. At yung process na yon ay tinatawag na sanctification. And of course, si Jesus sa ministry niya sa New Testament, 'di ba, na record doon, maraming pagkakataon na he was very explicit about sanctification. For example, yung sa John 17, sa verse 16, sabi niya, "They are not of the world, even as I am not of it." He was pertaining sa church, na sa mga called and the elect. We are in this world, but not of this world, na sinabi din yun ni Paul, di ba, sa isa sa mga letters niya. Sa union with Christ, itong mga events na ito po ay nangyayari sa ating buhay Kristiyano. Yung election, yung truth about the antithesis na tinatawag. Yung antithesis po, truth about or doctrine about sa sa mga elect and reprobate. So mag-opposite po yan. Yung mga elect, dito po tatanggap kay Jesus and then will be given the reward of eternal life. Ito naman pong reprobate, yan po yung kabaliktaran. Sila naman yung mga hindi tatanggap or i-reject ang gospel, i-reject si Jesus, and then, di ba, reward sa elect. And then yung punishment naman is eternal death para sa reprobate. Sa election in Christ, we are trusting, we have the faith na kasama po tayo dito sa mga elect. So yung sa union with Christ din, nandun din po yung atonement na tinatawag. Yung atonement po is, kung maalala po natin sa Old Testament, kung paano tinuro ng Diyos sa law, yung kung paano ang pagpapatawad, yung forgiveness na nanggagaling sa Diyos. Una yung dinemonstrate ni God sa mga tao by the shedding of blood. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yun po yung naging law sa Old Testament, wherein yung pinakamataba, pinakamagandang klase ng hayop, yun po ang nilalagay nila sa altar para ang dugo na yun na ang magsisimbolo ng pagpapatawad ng Diyos, which is a foreshadowing po yun ng kung anong gagawin ni Jesus sa New Testament. Wherein si Jesus Christ, He was the ultimate lamb offering para po sa kapatawaran ng buong sanlibutan. And sa lahat ng maniniwala sa Kanya, sa lahat ng maniniwala sa mga ginawa niya, sila po ay yung mga taong maliligtas at mabibigyan ng buhay na walang hanggan. And the shedding of blood is about death, po. And death is also about dying to sin and then being alive, which leads us to the gospel call. Yun po yung outward call ng Panginoon. Paano tayo nakakilala sa Kanya? So meron munang nag-preach. And of course, as a response, merong naging inward call sa atin. Or yung regeneration din na tinawag, wherein we are made a new creation in Christ. Kasi noon po, di ba, alipin ng kasalanan. And then, upon knowing Christ, nagkaroon po ng regeneration. So, from being dead to sin to being alive in Christ. So, yun po ang tinatawag na regeneration. Process na to, nagkaroon din tayo ng faith sa Diyos. Biblically speaking, yung faith po na yan, hindi po yan galing sa atin. Galing din po yan sa Panginoon. And also, because of that faith, nagkakaroon din tayo ng repentance, yung heart na mag-repent, mag-trust sa Lord na tayo ay papatawarin niya at tutulungan niya na makalabas doon sa pagkakaalipin sa kasalanan. So because of what Jesus did on the cross, ito naman po yung justification. Ito po yung tungkol sa righteousness na binigay sa atin kasi di ba po, impossible na makaharap tayo sa Diyos, imposible na makapasok tayo sa Kingdom of Heaven, Kingdom of God. Kasi banal lang ang pwedeng makapasok doon. Righteous lang ang pwedeng makapasok doon. So, dahil sa ginawa ni Jesus, siya yung naging righteousness natin. So, only through Jesus Christ na naging katanggap-tanggap tayo sa kaharian ng Diyos. At yun ay
justification ang tawag po doon. We are already standing righteous sa harap ng Diyos because of Jesus Christ. Yan, yung sanctification naman po, yun po yung topic natin. So, upon having that status na righteous na tayo dahil kay Jesus, tayo ay ginawang banal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. And then, dumadaan tayo sa proseso na yon ng sanctification or holiness pa. Kumbaga, progressive yung nangyayari na sanctification or pagpapabanal sa atin ng Diyos, paglilinis sa atin ng Diyos. At yun ay parte ng kanyang plano sa atin. At hanggang doon sa dulo, pag nasa judgment day na tayo, kaharap na natin ulit si Lord, either tayo ay wala na sa mundo or babalik na siya, or yung parousia na tinatawag, the second coming of Christ. And then He will be the judge of the living and the dead. And then we will live in eternal life, eternal glory with Christ. Yun na po yung last na yun. Stage ba? That's glorification. So ito po yung mga pagdadaanan natin ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga elect. So just to summarize that, yung ilan sa mga terms na yun. So yung election, God chooses by grace. Yung atonement, God purchases in Christ. Yung outward call, God calls through the gospel. Yung regeneration, God makes us alive. At yung conversion, man repents and believe. Justification, God declares man righteous. Adoption, God takes man as His child. Sanctification, God purifies and then man obeys. Perseverance, God preserves and man endures. And then glorification, God consummates salvation. So the final consummation. So from creation to consummation, yung glory pa rin ni Christ yung nandoon.